Hi guys! So just recently, like a month ago, kumuha ako ng special power of attorney sa Philippine Embassy dito sa London. Isishare ko lang kung paano ang process na pinagdaanan ko para na din may guide yung ibang kababayan natin at for reference na lang din if ever na kailanganin ko ulit kumuha in the future. So firstly, syempre kailangan natin i-prepare yung mga requirements para sa pagkuha ng SPA bago pa pumunta sa embassy mismo. Hassle naman kasi kung pupunta tayo doon, tapos di tayo ready sa requirements, di ba? Bali una, kailangan nyo ang original passport ninyo kapag pumunta kayo sa embassy. Maghanda na rin kayo ng photocopy nito. Sa case ko, 2 kopya ang kinailangan. Pero nung nakapila ako doon, may mga instances na yung ibang tao doon, hinahanapan ng 4 copies ata sa pagkakatanda ko. So para na lang sigurado, magdala kayo ng extra photocopy ng passport ninyo. I would say mga 5 kopya minimum dahil walang photocopy machine sa mismong embassy. Siguro sa mga 5 to 10 minutes walk din yung layo. Depende kung gaano kayo kabilis maglakad. Doon sa pinakamalapit na shop na may photocopy machine which is yung Ryman. Then, kailangan nyo din nung Royal Mail na envelope na may special delivery na nakasulat. Again, hindi ito available sa mismong embassy. Either bibili ka ulit dun sa Ryman or sa mga post office locally. Sa case ko, dahil alam ko na kailangan ito beforehand, bumili na ako in advance sa mga post office na malapit sa amin. Ang binayaran ko I think is £9.35. Hindi ko lang sure kung pare-parehas ang bayad kung sa Ryman ka bibili or sa local post office ninyo. Kasama na yung shipping fee dyan kaya ganyan ang presyo para sa kapirasong envelope. Noong una nagulat nga ako kasi to think envelope lang pero ang mahal, di ba? £9 na. Pero ganun siguro talaga. Then, ang susunod nyo na kailangan is yung SPA form ng embassy. Bali, ganito yung itsura niya. Pwede nyo i-download ito sa mismong website ng Philippine Embassy. Ililink ko na lang sa description box para may guide kayo kung paano i-download ito. Kailangan yung fill upan ito at state ng reason kung bakit kayo kumukuha ng SPA. So sa case ko, dahil andito nga ako sa UK at may kailangan kaming ibentang property sa Philippines na nakapangalan sa akin at ipapaasikaso ko ito sa mother ko, kailangan ko itong SPA. Bali sa akin lang nakapangalan ng property na kailangan naming ibenta kahit na married ako since nabili iyon bago pa ako ikasal. In-explain ko naman yun sa staff ng embassy na nag-accommodate sa akin. Nung una sabi niya okay lang. And then kinabukasan, tinawagan niya ako at pinagsasubmit ako ng consent letter mula sa asawa ko to say na nagko-consent siya sa decision ko para magbigay ng SPA sa mother ko para mag-transact in my behalf. Ginawa ko na lang para na lang matapos at makuha yung kinakailangan ko. So sinabi lang ng misis ko sa consent letter niya na nagko-consent nga siya sa decision ko at nabili naman ang property before pa kami kinasal. At hindi naman nakapangalan sa aming dalawa yung property. Then signature lang at submit lang ng passport copy via email. So to cut the story short regarding sa SPA form, sa case ko, hiningan ako ng 2 copies nito. Dapat same na same ang nakasulat sa mga copies na ipapasa ninyo. So I suggest i-type nyo na lang sa computer para sigurado kayo na parehas sila pag pinrint ninyo. Kung sulat kamay kasi, yes, posible naman na parehas sila pero may tendency na magkamali or magkaiba sila. For example, may typo error kayo, etc. Pero asa inyo na yung diskarte. Ang sinasabi ko lang is mas madali kung typewritten. Kung papansinin nyo yung SPA form,
may makikita kayo sa pinakababa, signed in the presence of. Kailangan may pirma yan ng magkaibang tao o witness. Bago kayo pumunta doon, pwede din yung papirmahan na yan sa mga kaibigan ninyo or pwede naman sa mismong embassy na. Makisuyo na lang kayo sa ibang nakapila doon na magpapa-witness kayo. Karamihan naman doon willing mag-sign para mag-witness. Pero kung nahihiya kayong maghingi ng favor, papirmahan na ninyo before pa kayo pumunta doon. After ninyong masubmit lahat ng requirements, pabababain kayo sa ground floor para magbayad sa cashier. Ang binayad ko nga pala is 23 pounds. May card machine naman sila doon kaya hindi nyo na kailangan magdala ng cash. Though pwede naman magbayad ng cash kung yun ang gusto ninyo. Then after, akyat ka ulit and balik dun sa staff na nag-accommodate sa inyo para ipakita na nagbayad na kayo. Then ipapadala na lang sa bahay ninyo yung SPA ninyo. 3 to 5 business days ang normal na ina-advise. Sa case ko, April 3 ako nag-apply, which is a Thursday. Then by April 8, which is a Tuesday, na-deliver na. Kailangan nga pala na may mag-receive nito kasi kailangan ng pirma. Hindi nila ito iiwan lang sa mga letterbox. So make sure nyo lang na may tao sa bahay niyo pag magde-deliver na sila. So i-summarize ko lang ang mga kailangan. Bali, original passport, photocopy of passport, mga 5 kopya, special delivery envelope galing Royal Mail, SPA form mula sa website ng Philippine Embassy, mga minimum 2 copies, 2 pirma ng witness, at saka pambayad syempre. Sa mga may hindi nga pala alam kung saan ang Philippine Embassy dito sa London, i-flash ko na lang dito yung details para may guide kayo. Ang pinakamalapit na underground station is Charing Cross Station. Siguro mga 5-minute walk to the embassy. And then kung gusto nyong pasyal-pasyal, andun lang din malapit yung Trafalgar Square. So dito ko na lang muna tatapusin ang video na ito. Sana kahit papano nakatulong ako sa mga kababayan natin na kailangan kumuha ng SPA. So hanggang sa muli, paalam!